Hello YouTube, hello TikTok, hello Facebook, we are back again and welcome again to my channel. Buti naman ngayon, maayos-ayos na yung mic natin kasi kanina mahina. Kala ko sira na yung mic ko Naka-volume lang pala. May nakatawa ito sa Master Gala, ang tatay niya asawa sa bakuran ni Libing. Buong bahay, full transmission. Kung kinilabutan ka, click subscription. Rewind, taas sa apparition. Mga pinag-anuhan ng kabaong, ang dami. Wala silang proper disposal. Creepy. Hindi po masyadong maayos yung ano. Dami. Taas ng puno. Ang taas oh. Lalaki ba yan? Lalaki ba? Pero matibay yan. Ano tawag dyan? Punong ka. Oo nga naman, punong kahoy. Ano klaseng punong kahoy? Ang daming... So guys, so ayan, dala-dala natin yung ano, biniyahin natin to from Davao City. 3 hours, oo. Halos 3 hours yung biyahe, dire-diretso lang. Ito po ay sako po ng Compostela Valley. Combal Province, sabi nila, iisa lang yan. Pero hindi ko pa alam, nagkasundo na ba? Davao de Oro. Ano ba, iisa lang ba yung Compostela, Davao de Oro? Dati nila bali siya. Ngayon, dapat di oro na. Eh ano yung Combal? Ano bali nga? Kumbal. Nag-gano'n rin siya, nag-slow. Sila. Okay. Yan yung dati. Ngayon, dapat di oro na. Balikan mo. Hello guys, welcome back to my channel. So, for today's video, papakita ko sa... Hello po. Nag-uumpisa pa lang ako, may dumalo kasi eh. So, tignan nyo to guys, oh. Matagal-tagal din ako hindi nakaikot sa sementeryo. Ito agad ang nakita ko, isang puntod ng bata na ipinanganak ng December 25 at pumanaw din ng December 25. Yung sementeryo dito, simple lang naman. Tapos, meron tayong pupuntahan doon saglit. Tapos may bahay ng mga abato. Ba't sunod-sunod yung dumadalaw? Ayan o. Sure. Tapos, ito, may mga bata. Grabe naman sa interior, parang nasa labas lang. Diyan na ano. So, kung alam niyo yung Barangay Gabi, tanungin natin itong mag-asawa kung sino yung dinalaw nila. Naabutan lang natin. Para maiba naman. Kasi hindi ko pa nagagawa yung ano eh, yung mga ganitong part. Nag-i-interview ko nga eh. Yung magtatanong ko sa kanila. Ay, tay, sino dinalaw nyo? Papa mo? Dugay na siya nakalubong dira. Matagal na siya nakatira dyan. Eh, nakalubong. Bakit ang... Bago lang nilipat. 5 years bago nilipat. Tasan yung mga lumang puntod dito? Dito po lahat. Dyan. O, kamusta naman ang ano, sementeryo nyo dito sa ano, nagbablog ako. Napapanood mo ba yung vlog ko? Hindi. Palagi. Ay, taray. O, shout out. Shout out si ate. Anong LB, pangalan mo? Alpha Huwag Para. naman ate, magtatanda tayo niyan eh. Ano lang si Ma'am LB? Lagi ka nanonood sa TikTok? Eh, huwag ka sa TikTok manood. Sa YouTube. Sa YouTube. Nag-promote pa eh, wag daw sa TikTok. Wala akong kita sa TikTok. Ano ka follow mo? Thank you. May sticker ka dyan? Wala. Wala. Uwi na ba kayo mamaya pa? Uwi na. Kasi Uwi na rin. Ito yung papa mo. Diyan sa Okay. galing sa butas. O at least pag napanood mo to sa vlog, pag makikita mo siya, okay lang. Kila. Ilan taon na si papa mo? Nung 52. Ngayon 57 Bata pa. na siya. Ay, 67. Kita mo guys, subscriber natin yung ano na i-feature natin sa vlog ngayon. Oh. Ang laki-laki ng Davao de Oro. Hello sir. Dito lang po kayo nakatira? Doon sa nabungkuran. Ha? May bahay din kami dito. So, ang gantong kalalaking mga nitso, pag galing po siya sa ano dito sa luma, tama? Ngayon, buto na lang po yun nandyan. Hindi pa yan buto papa ko eh. Parang buo pa. Eh, ba't 5 years pa eh. tignan nyo guys, so, ang liit lang ng ano. Bakit ang liit? Paano yan nagkasya po? I mean, paano siya naipasok dyan? Pinasok nila ng ano. Ng pilit?
Nandito ka nung time na yon. Wala, binidyo lang ng kapatid ko. Buo pa siya eh, kaya dili Ah, buo pa. Hindi siya pwede dun sa mga sa mga buto kasi buo pa siya. Ilang taon nang pumanaw si tatay? 5 years nung November 5 years na pero buo pa rin yung katawan niya. Diyan siya galing yung butas na yun. Ah, itong butas na ito. Okay. May alam ka ba ang kababalaghan dito, te, na kwento? Wala naman. Sayang. O sige, hindi ko na kayo-storben. Thank you sa time. Shoutout na lang kay Madam LB dito sa Davao de Oro. Sinoutout pa niya yung fans niya. Saka sa lahat ng mga taga Davao de Oro. Kita mo nakakarating tayo dito. Pinapanood pala tayo. Thank you po. So dito naman sa part na to. Pero ang alam ko may kikwentong kababalag dito si kumpare. Halika dito, Harold. Ano yung kababalaghan dito, Harold? Wala kang alam? Sila yung may natapon doon sa... Ayun sa may tulay yung tapunan. So ito yung part na liblib guys, tingnan nyo Ito yung mga inilipat na raw. Ang dami ng mga butas-butas. Ayan Meron pa din parang abandon dun sa style na yun. Master G, bakit gabi or hapon ka pumupunta ng ng cemetery? Wala kang pakialam kahit anong oras ko gusto. Hindi, joke na. Hindi, kasi guys, mainit kasi. Tas syempre maraming ahas nga naglalabasan daw. Wala, gusto ko lang mag-tour dito kasi may pupuntahan tayong yung abandon ng mga bahay dito sa labas. So sinama ko lang tong vlog. Meron siyang puntod dun sa may gilid niya yung bahay na yun. Itatry ko pa kung makakapasok tayo kasi abandon na talaga siya, tas medyo creepy yung itsura. Tignan nyo naman to sa part na ito. Ang ganda ng kanyang location. Ang nakalibing parang senior citizen na. Pati hanggang doon ba, sementeryo yan? Ayun, bahay na yun. Ah, bahay na yun. Ito mga lansones. Ito yung mga binutas na. Creepy Oo, agi-agi lang may. Ito yung mga inilipat na. Tignan nyo guys, Hello pala, hello bashers. Nakita nyo to? Hello, Basher. Pili na po kayo. Char, de joke lang. Hindi, mahal natin yung mga bashers na yan. Kasi alam mo naman, sabi nila, magpasalamat daw tayo sa bashers. Sige lang, wag na natin pasinin yan. Okay lang yan. Kasi pag paulit-ulit, nakakasawa na Ay, tignan nyo Tapos guys, ito merong sapatos ng bata. Feeling ko ito yung sapatos niya nang pumanaw siya. Ng pag-aari niya yan. Dito naman sa part na ito, isang buong angkan, halos. Ganun ang sementeryo. Tara dito tayo. Master G, ba't hindi ka natatakot at saka ba't hindi ka kabisado mo na agad? Yung flow kasi ng sementeryo guys, alam ko halos yung daan kahit first time kong pumunta. Parang pare-pare, similar sila lahat guys. Ito ay ang daming kabaong. Ba't nandito lang yung mga kabaong? Ayan Ay, creepy. Ayoko dyan sa loob. Huwag kayong apak sa loob ng kabaong Dito Ay! Hala! Ano nyo guys? Buo pa. Ay. Ayun Ito yung takip. Ano yung inilipat na yung Bakit ang daming butas mo? Kasi kung ililipat yan, bakit may maganda dito sa part na ito? Yan. Tapos ito pa. Baka yung maganda, baka may mahal yung bayad. Ang dami pa. Nadadaanan natin itong mga pinag-anuhan ng kabaong. Ang dami. Nanonood pala si ate sa TikTok. Guys, wag po kayo sa TikTok manood Sa YouTube na, para po may tayo. Sayang Char. Walang daan dyan. Tabi-tabi. Na-miss ko to guys. Naalala nyo yan? Gooseberry ang tawag nila dyan. Ano yan? Nakakain yan. Tapos sobrang healthy daw nito. Ang kakainin mo dito yung mga nalaglag na. Kaya lang pag galing sa puntod, mahirap naman kainin yan. Baka mamaya. Na-miss ko yung ganito guys. Yung ginagawa ko dating ganito. Yung mga
ikot-ikot. Diyan inilalagay yung mga ibang hindi na na-claim. Tara dito. Ito naman guys, parang bata pa yung inilibing. Binabakbak yung mga nito. Ingat, may baka lang. Ito na yung pinaka-part na liblib at pinaka-ano na ng sementeryo. So, tabing kalsada lang siya dito sa Davao de Oro. Pauwi na nga kami nung nakita namin ang mga nakalibing na ito. Isang tila guro na nakasuot ng kanyang uniform at isa pa dito na guro din. Nakita ko yung nakasulat sa pinakailalim o sa tulusan ng kanyang kandila na may nakalagay na I love you, ma. Parang kinurot yung dibdib ko. Meron din akong napansin dito na mag-asawa na sabay silang pumanaw bakit parehas silang inilibing at namatay din ng sabay. Parang naririnig lang natin yung kantang Till Death Do Us Part. Baka pinatay yan. Habang nabubuhay, dapat nating pahalagahan ang ating hindi buhay ang ating mga pakikisama at pakikipagkapwa-tao. Kasi naisip ko din kung pahahalagahan natin ang buhay natin, hindi ba dapat mas tama yung salitang ingatan natin yung ating buhay? Hindi mo naman alam kung kailan tayo kukunin dahil ito ay hiram lamang. Kaya dapat mas gamitin ito sa tama. Tama yan, tama. Sa aking mga pagbablog sa mga sementeryo, nare-realize ko na oo nga, balang araw ay isa rin ako o isa ka rin sa magiging gaya nito. Kaya i-cherish lang natin with positivity ang ating buhay. Nalaman ko lang na ang ilan pala sa mga ito ay inabisuhan na nga daw na ililipat na dahil natapos ng kanilang kontrata. Pero hindi na napaalalahanan ng ilan dahil nga ang ilan sa kanila ay tila inabandon na lang, kundi butasin at ilipat ang mga buto dahil nga sila ay walang sawang pinapaalalahanan. At ito'y karaniwan naman din nangyayari kapag ang isang ilibing ay may kontrata. Ano yung doon sa bahay na yung sana pakitapos pa yung video, pero kung bago ka Creepy ng bahay. subscribe ka na dito kung gusto mo yung ganito para ma-update ka sa mga bagong video natin. Yung mga lumang video natin dyan, panoorin nyo din para po makita nyo lahat yung mga bago nating yung mga i-upload pa natin. Tara. Kung titignan mo Ayan yung creepy. sa labas ay katabi lang ito ng isang kalsada na ilang metro lang ang layo sa sementeryo. Pero ang aking pinagtataka ay bakit dito inilibing sa mismong bakuran lamang at ano ang kwento. Ayon sa may-ari ay may 100 taon na mahigit ang bahay na ito na pag-aari pa ng kanyang mga lolo. Sakto namang 6:00 mahigit na nung nakarating kami dito. Aminado din ang nakausap nating may-ari na may kababalaghan nga daw na nangyayari dyan. Puntahan lang namin saglit and then mga 5 minutes o 10, ganun. Sige. Ang tagiyan niyan, yung mismong mama at papa mo, sir. Yeah, Ang may-ari. So, na ko na kining niya rin doon. Bukod sa babae, sir, unsa pa yung nakikita ng asawa niyo dyan dati nung buhay? Kurang kita na. Magulang ko ka na yung magkakaroon siya na yung lakaw. Wala ito kita tao. Pero yung mga anak niyo po, nasaan na po? Saan na po nakatira? Dito daw. Bila niya sa baho. Sige po, lang namin saglit, i-vlog lang namin. Okay. Langit sa kahoy ng pagkata ng television pa. Sige po. Lang namin, i-vlog lang saglit. Thank you po. Salamat. Tara. So guys, ang nakakatuwa lang, sabi ko, tanungin natin yung nakaputing lalaki. Kasi baka kako siya yung may-ari. Nagkataon Anong ginawa niya? naman, siya talaga yung may-ari pala ng bahay. Pinayagan tayong mag-vlog. Tignan lang natin guys. So let's go. Meron na tayong permiso sa may-ari. Kailan may... Kung ano? To, puti. Saan tayo dadaan dyan? Ay oo nga, medyo creepy nga. Ano yun guys oh? Tapos meron siyang puntod dito. Nasa siya puntod.
Agaw dilim pa lang eh. Napatingala nga ako agad dahil parang pakiramdam ko ay may nakasilip o may nakatingin sa amin. Ito na yung bahay. Tao po. Tao po? So hindi na raw dito nakatira yung may-ari, yung nakausap namin kanina. Ito yung puntod guys. Grabe, sa tabi ako. Mama't papa yung nakalibing dito sa asawa niya. Ah, medyo bata pa yung asawa ni Kuya. Ano? So ito lang yung sementeryo, ito lang yung bahay mga master. Ah, giba na dito sa part na to. Ito, hindi na tayo magtatagal kasi ito palang bahay na ito ay doon sa may-ari. Tingnan nyo ah. May, yung buhay pa daw yung kapatid o yung mama. Yung mga magulang nung bahay na ito, ang may-ari na nakausap natin. Nakakarinig doon ng mga umaakyat, ng mga naglalakad sa itaas. Eh ngayon, tignan nyo naman, sira-sira na halos. Ngayon, meron siya ritong parang may bahay din dito sa part na ito. Sino yung nakatira daw dito? Yung anak? May mga basura po. Ay, oo nga. Ay, hindi na. Hindi na talaga siya kayang anuhin. Hello po. Hello po. First time ko nakapunta sa may bahay na luma na, tapos may sementeryo lang talaga na ano. Mabait naman yung may-ari, pinayagan tayo. Wag lang tayong pumasok na. Yung mga... So yung nakalibing dito sa bahay na ito, may mga ano pa, may mga, pakita mo yung lumang bike. May mga lumang bike dyan. At ito May mga bote po. na yung puntod guys. So ang inilibing po dito taong 2004 pa, yung isa 2021, at ang pinakahuli yung 2021, tas 2006 naunang ilibing yung kanyang asawa kaysa sa kanyang tatay. Tas tignan yung paligid Kahit nung pauwi na kami, pakiramdam ko pa rin, nandun pa rin yung parang nakatingin sa amin mula sa itaas. Kaya napapansin nyo na tinututok ko yung camera dyan sa bintana para talagang may nakatingin. Dahil kalahati lang naman ng bahay ang nahalos nasira, buo pa rin ang parting ito na may mga hollow blocks at tila na renovate na. Ito yung pinakaharapan ng bahay sa kalsada. Halatang halata naman Creepy oh. sa pagkakadesenyo na ito ay napakaluma na. Nalaman ko nga kay tatay na karamihan daw ng mga nakatira dito ay sa bakuran na lang daw inililibing ang kanilang mga yumaong kamag-anak. Dahil hindi naman daw kailangan ng mga kung ano-anong mga permiso. Basta sarili mong lupa ay pinapayagan dito sa Davao de Oro. May mga iba din tayo napuntahan sa Samar na pwede ding ilibing sa sariling lupa ang kanilang mga puntod. Basta maayos ang pagkakalibing ay wala naman daw problema. Kasi kung iisipin naman natin na dati pa nung unang panahon ng mga ninuno natin ay talagang sa mga bakuran lang inililibing. Most part ng Pilipinas ay sa bandang norte. Pero hindi ko lang din inakala na kahit pala dito sa Mindanao ay nangyayari yung mga ganitong senaryo. Muli ay maraming salamat at sa susunod ay makita-kita tayong muli. Sige, Day, kakatulad dyan. Tapos na to eh. Yo guys, sa lahat ng mga nanonood ng stream natin ngayon, huwag niyo kakalimutan mag-like, share, and subscribe, and comment down below. Thank you and good night. Bye and bye-bye. Rolling cam. Check mic. Tara na. Madilim na kanto. Sumama ka. Biga nyo sa screen. Sabay sigaw. Kung mahina lobot mo, back out now. Hey! Door, wreck, slow, pan-ilaw pula. Comment section bro. Huwag kang pumasok dyan. Ha! Sa likod may anino. Frame 1 to 2. Pause, zooming in. Nakita mo? Mamalon yung chat, puro loads naman. May kumalabog sa taas, walang kasama dyan. Huminga ng malalim, sige push pa rin. Kapag trending sulit, bawat kilig at kilabutan di ano rin.
views